Prepare the way of the Lord, make straight his paths. All flesh shall see the salvation of God. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the desert. John went throughout the whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah. A voice of one crying out in the desert, "Prepare the way of the Lord, make straight his paths. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low. The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth, and all flesh shall see the salvation of God." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Patiin natin ang mga katabi natin ng good morning. And we are now on the second Sunday of Advent, mga kapatid, na pakabilis ng panahon. Habang umiiksi na ang natitirang araw ng 2024, humahaba na ang mga dapat mo pang gawin, tapusin, bilin, at ayusin. Na? Humahaba na ho yung mga pila ng mga tao sa bilihan. Humahaba na ho ang pila ng mga sasakyan sa daan. Minsan parang ang gulo. Pag tinignan ho ninyo, no, sabi ko nga kahapon, parang ako po yung dami activities schedule sa labas. Ang likot-likot na ng mga tao. Pag pinagmasdan ninyo, punta kayo ng palengke, sa mall, sa kalsada, tayo lang kayo, tignan nyo, parang napakalikot ng mga tao. Parang ang gulo, pero masaya. Magulo, pero masaya. Sabi nga nung isang pelikula, Beautiful Disaster. It is a beautiful disaster. Para bang ganyan? O naging ganyan ba minsan ang buhay mo? Masaya ka naman, pero parang may mali na dapat mong ayusin. Nakaramdam po ba kayo ng ganun? Masaya ka naman, pero parang may mali na dapat kang ayusin. Kaya nga, sabi natin, hindi lahat ng tumatawa at masaya, payapa. Hindi lahat ng nakangiti ay payapa. Ito po ang biyaya ng pangalawang Adbyento. At nasindihan na po natin ang pangalawang kandila ng Adbyento. At ano po ang pangalawang kandila ng Adbyento? Ito ang kandila ng kapayapaan. Ano po yung unang kandila? Candle of hope. Naku, pag kayo po ay talagang linggo-linggo magsisimba, talagang makakabisado nyo po yan. May premyo talaga ang makakabisado ng kandila na yan. Baka ina-advance nyo na po, naku, kabisaduhin ko na nga. So first candle, hope. Second candle, peace.
Pangalawang biyaya ng Adbyento, ang kapayapaan sa buhay ng tao. Katulad po ng binanggit sa ating unang pagbasa, nang ibinalik ng Diyos kay Jerusalem ang kanyang mga anak, ganun din ibabalik ng Diyos ang inagaw na kapayapaan ng kasamaan, ng kasalanan sa atin. No? Sino ang ano ang nagtatanggal ng kapayapaan sa buhay natin? Kasalanan. Nasubukan nyo na ho ba? Nag-ipon ka ng kasinungalingan, ewan ko lang kung makatulog ka ng payapa. Pagkatapos mong mangwalang yan ng ibang tao, mangagaw, manakit, manira, congratulations kung kaya mo pa rin matulog ng payapa. Kung kaya mo kumain ng mabuti. Kung kaya mong maglakad ng payapa. Kaya kasalanan ang nagtatanggal sa kapayapaan sa buhay ng isang tao. Kung paanong maraming naghihintay ng pagbabago, ng pagpapakabuti, ganon din araw-araw nananabik ang Diyos. Alam nyo, maniwala ho kayo, kahit na may mga taong ginagawang pelikula ang buhay mo, sabi nga nung aking nabasa, huwag mo kong bantayan sa ginagawa ko, hindi ako barbecue. Sabi nga nung katrabaho, huwag mong bantayan ang ginagawa ko, hindi ito kasama sa trabaho mo. Pero maraming mga tao na parang binabantayan yung ginagawa mo. People who would always wait sa pagkakamaling gagawin mo. Maniwala ka, marami pa ring taong naghihintay na magbabago ka. Na magiging okay ka. Marami tayong mabubuting kaibigan pa rin. Maniwala tayo at umasa tayo. Sabi ng unang kandila ng Adbyento, umasa tayo. Magtiwala pa rin tayo. Pero kahit maraming taong naghihintay na magbabago, lalo na ang Diyos. Araw-araw naghihintay ang Diyos na isang araw, babalik ulit. Mabubuhay ka ulit ng malaya sa pag-iisip, sa pagsasalita, sa paggawa ng kasalanan na gumugulo lang sa buhay mo. Hindi po madali. Hindi man mabilis. Pero katulad ng pagsisindi ngayon ng kandila ng kapayapaan, pwede pa rin maging payapa at maayos kung sisimulan mo. Every day, lagi natin ito naririnig, every morning is a new beginning. Every gising is a new beginning. Tuwing umaga, pwedeng magsimula ang isang bago, ang isang tama, ang isang mabuti. Kung sisimulan mo, kung sisindihan mo ulit ang kapayapaan sa pamilya ninyo, sa inyong mag-asawa, sa inyong magkapatid, sa inyong magkakaibigan, sa inyong magkakapitbahay, hindi imposible. Sindihan lang ninyo ulit. Baka kasi pinatay na ng inggit, ng galit, ng hinanakit ang kapayapaan sa pagitan ninyo. Sindihan niyo ulit. At isa po sa magandang paraan ng pagbabago ay ang salita ng Diyos. Sabi nga ng Ebanghelyo natin, ano ang sabi ni San Lucas? Nang dumating ang salita ng Diyos, when the Word of God came to John. Nang dumating ang salita ng Diyos kay Juan, siya ay nagsimulang mag-ikot para mangaral at magpahayag ng mabuting balita. Naging matapang si Juan. The Word of God can change you. The Word of God can change your life. Kaya ganun makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya makinig tayo sa salita ng Diyos. Nagsimula siyang mag-ikot, naging matapang siya. Makinig ka sa Diyos na nagsasalita. Father, paano namin maririnig ang Diyos na nagsasalita? Nagsasalita ang Diyos sa mga taong nagtuturo ng katotohanan, sa mga taong nagsasalita ng walang panghahamak, walang panloloko, at walang paninira. Nagsasalita ang Diyos. Alam niyo mga kapatid,
Sa mundong ito na mas mabilis ang mamuna, mas mabilis ang manira, lalo na ho ngayon, maraming mga party. Itong pinakamahirap ikaw yung nag-ayos ikaw yung nagluto, ikaw yung naglinis. Tapos maririnig mo pa doon sa mga pumunta, ay, ang pangit naman ng kulay. Ano mararamdaman mo? Ha? Hindi na nga nagbigay ang ingay-ingay. Wala na ngang ginawa. Ang dami pang puna. Sa mundong ito na napakabilis manira at manghusga, mga kapatid, subukan mo namang maiba. Mas bilisan mong magtama. Mas bilisan mong kumilala. Mas bilisan mong pumuri at magturo ng kabutihan sa iba. Mahirap, lalo na kung naging sistema mo na. Pero walang imposible kung itatry mo pa. At kung sakali mang, hindi lang ikaw, kung sakali mang may makita kang nagbabago na, nararamdaman mong nagpapakabait na, huwag kang kabahan, huwag ka rin mainggit, huwag kang mataranta. Katulad ng ginawa ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, magpasalamat ka, matuwa ka, kapag nagbabago na rin ang iba mula sa kanilang pagkakasala. Kapag nakikita mong nagiging tama na rin sila sa kanilang ginagawa. Tulad ni Pablo sa mga taga-Filipos, maging masaya ka. Maging payapa ka kung nababawasan at naaayos na ang gulo at magugulo sa mundo. Be happy when they learn to live in peace again. Huwag kang maging malungkot kapag nakikita mong masaya ang iba. Huwag kang maging malungkot kapag nakikita mong nagkakaayos na sila. Kaya nga mga kapatid, kahit bukas pa ang pagdiriwang natin, dahil ngayon ay December 8, kahit bukas pa ang pagdiriwang natin ng Immaculada Concepcion, inaalala at pinararangalan natin ang ating mahal na Birheng Maria, ang babaeng ipinaglihing walang sala. Simula pa sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina, inihanda ng Diyos si Maria upang maging instrumento ng kapayapaan. At mga kapatid, lahat tayo, nilikha tayo ng Diyos upang maging instrumento ng kapayapaan, hindi ng kasiraan, hindi ng kasalanan. Kaya tularan natin si Maria kung paano niya ibinigay ang kanyang sarili sa ikapapayapa at ikaayos ng buhay ng ibang tao at ng mundong ito. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, on the second Sunday of Advent, halina, liwanag ng kapayapaan. Ikaw ang aming tunay na hinahangad araw-araw. Wala man kami ng marami na meron ng iba. Hindi ko man makuha ang malaki na makuha ng iba. Pero sana, lalo na ngayong Pasko, bago matapos ang taon na ito, muling maghari ang kapayapaan sa buhay ko, sa aming pamilya, sa aming pamayanan, sa aming simbahan, at sa bansang ito. Halina, liwanag ng kapayapaan. Amen.